Mama Colleen, hello po. Hingi po sana ako ng advice. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sally. 25 years old, may ka-live-in at meron ng isang anak. Living a peaceful and a happy life. Not until lumipat kami ng apartment. Nakilala ko ang asawa ko way back 2014. 15 years old pa lang ako noon nung naging kami na ni Allen. Mabait siya, maalaga, at wala naman talaga akong masabi sa kanya. Makalipas ang 5 taon, I was 20 years old that time. Nabuntis na ako ni Allen. Hanggang sa nagdesisyon na nga kami na magsama sa iisang bubong. We were blessed with a baby girl. Mapagmahal si Allen at lahat ginagawa niya para sa aming mag-ina. Hindi pa rin kami ikinakasal sa ngayon dahil nag-iipon pa po kami. At tinatapos ko po ang aking pag-aaral. Well supported naman ako ni Allen. Though, dati, nung hindi pa ako nabubuntis, madalas naming napag-uusapan yung tungkol sa kasal. Pero things change when we had our baby. Pakiramdam ko, kontento na siya sa present setup naming dalawa. Ino-open ko naman sa kanya yung tungkol sa kasal. Pero siya kasi yung tipo ng tao na iaasa niya sa akin ang pagdedesisyon. At oo na lamang siya. Na ang nais ko sana for once, makita ko na siya naman ang nagdedesisyon para sa aming pamilya. Gusto kong makasal sa kanya, lalo na ngayon na 4 na taon na ang aming anak. Lumipat kami ng apartment. 2 years rin kami rito. May naging friend ako na itago na lang natin sa pangalang Rudolph. May asawa na at meron na ring 2 anak. Actually, nung una, lagi ko siyang nakakasalubong kapag may bibilhin ako sa tindahan. Tamang ngitian lang kami. Hanggang sa ang ngitian na yon, binigyang kulay ng misis niya. Oh, no! In short, pinagseselosan ako na wala namang basehan. Ngayon, yung mga kaibigan ko po dito, naisipan namin na pagtripan yung misis ni Rudolph. Gumawa ako ng dummy account at nakipag-chat ako kay Rudolph. Nalaman ito ng misis niya, although hindi alam ng misis niya na ako ang ka-chat ni Rudolph. At agad itong binlock ng misis niya. Almost 1 week din kami na magka-chat. Normal lang na kamustahan, anong ginagawa, kwentuhan sa life. Month of January po yon. Then buwan ng Pebrero, nagfiesta po dito sa amin. Gabi-gabi, halos nagtatagpo ang landas namin sa peryahan. Tamang tinginan lang, pero hindi po nag-uusap. Pero ramdam kong gusto niya akong i-approach. Hanggang sa ilang buwan na po ang nakalipas, parang iba na po yung nararamdaman ko para sa kanya. Oh, no! To the point na lagi ko na lang siyang napapanaginipan. Mama Colleen, okay naman na asawa si Allen. Ang issue ko lang naman sa kanya may pagka
suicidal siya. At gaya nga ng nasabi ko, may mga pagkakataon na hindi niya kayang magdesisyon para sa aming pamilya. Na parang gusto ko lang din naman na siya rin ang magdesisyon para sa amin. Hanggang sa nag-away po kami minsan, nagkaroon kami ng pagtatalo. Feeling ko po kasi ako lang lagi yung gumagawa ng paraan. Kapag sinabi niya na wala na talaga. Hihinto na siya doon. Kaya nung nagkasagutan kami, nagbikti siya. At buti na lang, nakita ng lolo niya, kaya naabutan pa siya. Pero makikita mong bumakat na sa leeg niya ang ginamit niyang pangbikti. Oh, no! Kaya simula noon, hindi ko na po inulit na mag-open sa kanya ng problema. Twice niya na kasing ginawa yun. Kaya ginawa ko, kung kaya kong masolusyonan, ako na lang ang magdadala ng bigat. Pakiramdam ko rin kasi sa akin siya kumukuha ng lakas. Nito lang June, nag-message si Rudolph sa account ng anak ko. Gumawa uli ako ng dummy accounts para hindi malaman ng asawa niya na ako ang kachat niya. Sa chat na yon, nagsimula na maguluhan ako sa nararamdaman ko para kay Rudolph. Kasi nakikita ko ang sobra niyang pag-e-effort, makausap lamang ako kahit pa siya ay nasa trabaho. Ilang beses na din pong binlock ng asawa niya yung account na ginagamit ko, pero paulit-ulit ding ina-unblock ni Rudolph again para lang makachat ako. Walang alam ang misis niya kung sino ang babae sa likod ng dummy account na yon. Wala ring alam ang mister ko kasi never namang hinawakan ni Allen ang cellphone ko. Hindi ko alam pero parang iba na talaga ang nararamdaman ko para kay Rudolph. Oh, no! Sobrang bait niya po kasi. At lalo pang lumalalim ang nararamdaman ko nang makitaan ko nga siya ng sobrang pag-e-effort makausap lamang ako. Again, Mama Colleen, wala kaming relasyon. Wala kaming relasyon ni Rudolph. Pero alam po namin na gusto namin ang isa't isa. Pero lagi naming sinasabi na ganun talaga, hindi na pwede. Tapos nitong nakaraan lang, Mama Colleen, nakatanggap ako ng chat mula sa misis niya na nagtatanong kung bakit laging na-unblock yung dummy account na ito. Gayong paulit-ulit naman niya itong binablock. Hanggang sa humingi na ako ng pasensya sa misis niya at sinabi kong hindi na ako magre-reply talaga. Nakukonsensya na rin naman ako sa aming ginagawa. Kaya sabi ko, ititigil ko na talaga ang pakikipag-chat kay Rudolph. Alam kong mali. Lalo ang asawa ko, wala ring malay sa nangyayari. Kaya dapat kong itama kung ano ang dapat na gawin. Ngayon ang tanong, Mama Colleen, dapat po bang lumipat na lang kami ng aming tinitirhan? Kasi nga, nagre-rent lang kami dito at para hindi na din kami magkita ni Rudolph. Ang problema lang, mura kasi yung renta namin dito. Sa dami naming gamit, tapos may sarili pang gate.
para sa safety ng bata. Hindi ko alam ang gagawin ko. Muli, ako si Sally. At ito ang aking heart to hearts with Mama Colleen. Ito na muna ang sausaw, ang mema, ang real talk ni Mama Colleen. Malinaw na malinaw talaga na hindi sila pwede sa isa't isa. Number 1, may kanya-kanya na silang asawa. Oo, hindi man kasal. Etong si Sally kay Allen. Ganun na rin yun. 10 years na siyang in a relationship with that guy. May anak na silang dalawa. 'Di ba? Ganun na rin yun. Same thing with Rudolph. May dalawa na siyang anak at may asawa na siya. Talagang hindi po pwede. Lagi nating tatandaan na may mga bagay talaga sa mundo na hindi tayo pwedeng maging makulit. Kapag hindi pwede, wag nating ipipilit kasi lalo lang magiging masakit. Kaya tayo minsan nasasaktan, alam niyo kung bakit? Kasi masyado tayo makulit. Bata pa lamang tayo, inborn na sa atin yung pagiging makulit. Yung tipong simpleng ganito, wag kang tumakbo dyan, madadapa ka. Ay, tumakbo ka pa rin. Nung nadapa ka, Mommy! Daddy! Diba? Bata pa lang tayo, nature na natin ang pagiging makulit. But as we grow older, habang tumatanda tayo, marami tayong natututunan at nalalaman natin ano ba yung tama sa hindi tama. 'Di ba? Alam natin na mali, bakit natin papasukin? Alam natin na magiging problema ito, bakit natin susubukan? Kahit sabihin pa natin na trip-trip lang naman yun, Mama Colleen, hindi ko naman sinasadya na ma-fall. Number 1, yung pagtitrip, mali din yan. The moment na pinasok mo yung mag-trip tayo, pagtripan natin si ganito, si ganyan. Sana inisip mo na rin, paano pag ikaw ang pinagtripan, matutuwa ka ba? So eto na po ilatag ko lang yung mga issues na nakita ko sa kwento ni Sally. Issue number 1, you have a suicidal husband. 'Di ba? Yes, he is a good provider. He is a good husband. Ikaw na yung nagsabi na wala kang masabi sa kanya kasi talagang mabuting asawa siya, talagang mabuti siyang provider, talagang wow, binida mo siya sa akin kanina pa lang. The only problem is hindi siya magaling when it comes to decision making na hinahanap mo sa kanya. Kumbaga sa kabila ng kabutihan niya, hinanapan mo pa rin siya ng butas. Diba? Hinanapan mo pa rin siya ng, ano kaya pwede kong maiba to? Kasi parang ano lang yun yung mga Miss Universe. Ang ganda, Pia Wurtzbach. Ay, perfect. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng muka, napakatalino. Ano pa kayang butas niyan? Hanapan ko nga. Sigurado may itinatagong baho yan. Diba? Parang ganun lang din yun eh. Hinanapan mo ng butas yung isang tao na wala naman sanang butas. And nakita mo nga sa kanya na he is not that good when it comes to decision making. And naiintindihan kita. Valid naman yung nararamdaman mo. I will not invalidate kung ano yung nararamdaman mo. Kasi alam ko sa kultura nating Pinoy, ang paniniwala natin, the husband should be the decision maker sa bahay. Yung mafe-feel natin na secured tayo, yung tipong sasakupin niya tayo. Pero may mga babae rin naman na ayaw nila ng ganun. Gusto nila sila ang nasusunod. O diba? Pero kultura kasi natin na pag ang lalaki, dapat siya ang provider. Pag ang lalaki, dapat siya ang nagdedesisyon. May ganun tayong kultura na yun ang hinahanap mo sa kanya. Pero lagi nating tantandaan na ganun naman talaga ang relasyon. Walang perfect na relasyon. At kapag ka nakipag-partner ka o nag-asawa ka, anuman yung kahinaan ng partner mo, pwede mo yang maging strength at anuman yung kahinaan mo, yun naman ang strength ng asawa mo. Kaya nga partnership, kaya kayo mag-asawa at tatrabahuhin nyo yung differences ninyo. Sa totoo lang, real talk mga bebe ko, nagwo-work ang isang relationship through your differences. Yun ang totoo. Hindi yan dahil, pareho kami ng hilig, pareho kami ng gusto sa buhay. For me, ako kay Mama Colleen lang to, but this is just based on my opinion.
yung pagkakaiba ninyo, dahil natutunan nyo siyang ipagkasundo kahit magkaiba kayo, diyan nagiging successful ang isang marriage. 'Di ba? Kasi exciting, flavorful, kumbaga may iba-ibang twist, kaya lalong nagiging masarap. Aminin mo kapag pareho kayo ng gusto, kapag pareho kayo minsan ng hilig, minsan boring eh. Minsan, what makes a relationship na masaya, exciting, yung pagkakaiba nyo talaga. At kapag nalampasan nyo yon, ay, ang sarap pala. 'Di ba? So, again, naging mahina yung asawa mo sa pagdedesisyon. Hinahanap mo na sana siya naman ang magdesisyon sa pamilya ninyo. Kaya lang hindi niya nga yun kalakasan. Ayaw mo nun, pinagkatiwalaan ka niya. Ayaw mo nun, ganun siya ka-trustworthy sa desisyon mo para hindi niya na-questionin kung ano man yung gusto mo sa buhay o gusto mo sa pamilya nyo. So, yun. Tsaka for 10 years, ngayon mo lang sinilip yan. 'Di ba? The point is, hindi ka aabot ng 10 taon kung day 1 pa lang ayaw mo na ng ugali niyang yan. Or 5 years, given 10 years, 3 years. 'Di ba? Hindi ka tatagal ng 10 taon sa kanya kung noon pa lang ayaw mo na yung ugali niyang yan. Siguro, sorry to say, sa ngayon, you are just finding justifications sa wrongdoings na nagawa mo ngayon. Okay? So, alam mo na pala na suicidal yung asawa mo, bakit mo pa ginagawa yan? Paano kung malaman niya pa yan, di ba katuluyan niya na yung sarili niya? Oh, no. Diba? Issue number 2. Mga hanggang 100 po to, mga bebe ko. The issue number 2, totoo lang, you are in the wrong sets of friends. You are surrounded ng mga kaibigang hindi tama para sa'yo. Kasi saan ka nakahanap ng kaibigan, nasusulsulan ka pa sa maling gawi? 'Di ba? Pagtripan natin yung misis ni Rudolph. 'Di ba? Na hindi nyo lang inisip, di nyo man lang inisip na paano kung kayo yung misis ni Rudolph, kayo yung pagtripan, matutuwa ka kaya? Always put yourselves sa sapatos ng iba. Do not be selfish. Okay? So mali yung mga kaibigan o kapitbahay na kinakaibigan mo ngayon. And number 3, issue number 3. Sabi mo, ang tanong mo na lang naman, dapat po bang lumipat na lang kami para hindi na kami magkikita? Pero may pero ka. Mura po kasi ang renta. Ang dami naming gamit dito, tapos may sarili pang gate para sa safety ng bata. O diba? May pero pa rin. Ako naniniwala ako, kung gusto mo talagang lumayo, maraming paraan. Diba? Ang tanong, talaga bang nasasayangan ka dahil mura or ikaw na ang magdugtong ng susunod na tanong ko? Kasi ako, diba, kung di mo kayang hindi maging marupok sa presensya ni Rudolph, kumbaga si Rudolph ang kryptonite na nagpapahina sa'yo, Superman lang. O diba, kailangan mo talagang lumayo. Kailangan mo sigurong lumipat. Kung feeling mo, that is the only way para hindi ka na maging marupok pa. Kung alam mo na paghabang kapitbahay mo si Rudolph, alam mo magkakasala ka. Kumbaga konti na lang, mafo-fall ka na. Diba? So sige, lumayo ka. Huwag mo na masyadong isipin na mura kasi yung renta, safe yung anak ko dito. Baka mamaya, inaanay na pala yung bahay ninyo. Mas malaki ang maging problema. Handa ka ba sa mga pwede pang mangyari kapag tinuluyan ni Allen ang sarili niya? Dahil hindi niya kayang i-handle yung ginawa mong panluloko sa kanya. Kahit paulit-ulit mong sabihin, walang kami ni Rudolph. The moment that you are falling for someone, the moment that you are chatting with someone, at alam mo na may mutual understanding kayo, na may gusto kayo sa isa't isa, kahit walang kayo ni Rudolph, that is already cheating.
Hindi naman kailangan maging kayo ng isang tao para masabi mo na, wala, hindi ako nagloloko sa asawa ko. The moment na itinatago mo to, pandadaya na yon. The moment na nakikipag-chat ka sa iba at may nararamdaman ka sa iba, pandadaya, cheating na yon. Okay? Sabi dito ni No Talent, dami mong alam. So yun lang. Kung talagang ang kryptonite mo si Rudolph at gusto mo maging malakas uli yung relasyon mo sa asawa mo, lipat na lang kayo. Pero ako naniniwala pa rin ako, kay lumipat ka ng apartment o hindi, paglalande will find ways. Lalo na ngayon, it is just one chat away. Diba? Maraming paraan eh. Maraming paraan. Kung talagang gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. So, yun lang. Yun lang ang mema ni Mama Colleen na naloloka na si Soliza Diaz sa TikTok natin. Okay? Yun lang yung gusto kong iwan sa'yo. Okay, lumayas ka ng apartment. Kung patuloy ka pa rin namang makikipag-chat sa kanya, wala rin kwenta yung paglipat mo. So if I were you, lahat ng paraan, meron yan. Hindi ang apartment ang issue, hindi yung lugar ang issue, ikaw pa rin yan. So habang hindi pa huli ang lahat, ayusin mo na yan. Alright? Ka-winner, speak from your heart. Anong masasabi mo? Ikaw naman ang bibida. Sa aking pagbabalik, sausaw mo naman, mema mo naman ang bibida. Dito sa programang May Puso, ito po ang kwento ni Sally. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.